Ang pag-usapan po natin, napabalita na nagsampa ng demanda ang ating VP Sara para mapatigil ang paglilitis sa impeachment. Now, sabi siyempre ng administrasyon, ay duwag, nagtatago. Hindi po. Kasi po ang impeachment, yung proseso po niya talagang nakasaad sa saligang batas. At saka ilang beses na nagsalita ang Korte Suprema na kapag hindi sang-ayon ang impeachment proceeding sa ating saligang batas, dapat talaga ipatigil yan. In fact, yung isa sa kaso na talagang pinatigil ng Korte Suprema ang impeachment ay yung impeachment dati ni Chief Justice Hilarion Davide. At ako po ang naghain ng demanda para nga mapigil ang Senado at saka ang Kamara doon sa pagdinig ng impeachment complaint laban kay Chief Justice Davide. Ano ba yung basihan namin nung kami nagsampa ng demanda para pigilin yung impeachment ni Chief Justice Davide? Ang sabi namin, pinagbabawal ang pagsisimula ng impeachment complaint, paghahain ng impeachment complaint na mahigit pa sa isa sa panahon ng isang taon. Kung hindi po ako nagkakamali, yung impeachment complaint ay hinain ng June of that year. Tapos mga July, sinabi ng Committee on Justice, wait ito para sigurado tayo sandali lang po para hindi ako nagkakamali sa petsa Kasi ang importante po rin dito ay yung petsa kung kailan ba talaga na ihain ng complaint laban sa kanya June 2, 2003. On October 13, sabi ng Justice Committee, matapos siya ma-refer sa Justice Committee kasi sabi ng Saligang Batas, 10 araw matapos kinakailangan matapos matanggap ang isang impeachment complaint na merong isa at least kongresista nag-endorso, kinakailangan i-include yan sa order of business ng Kamara para ma-include dun sa first reading. At matapos niyan, matapos siya mailagay sa order of business sa loob ng 3 araw, dapat siya ay matransmit sa Committee on Justice at trabaho naman ng Committee on Justice yung pagdedetermine ng sufficiency in form at saka in substance. So yung Justice Davide, June 2, 2003, hinain ng reklamo. Tapos on October 22, 2003, so June, July, August, September, October, 4 na buwan ang nakalipas, sabi ng Justice Committee, sufficient in form pero insufficient in substance at dinismiss. Pero isang araw lang nakalipas, kinabukasan October 23, naghain na naman ng impeachment pero this time meron ng lagda ng 1/3 ng lahat ng miyembro ng Kamara. Now, nakasaad kasi sa saligang batas, basta meron ng impeachment complaint na na-endorso ng at least 1/3 ng total na membership ng Kamara, yan na po ang magiging articles of impeachment at dapat ipadala na sa Senado para umupo sila bilang isang impeachment court. Diyan po kami pumasok at sinabi namin sa Korte Suprema, teka, hindi po pwede yan dahil ang impeachment ay dapat sumunod sa proseso sa saligang batas. Ang nakasaad nga sa saligang batas, bawal ang mahigit sa isang impeachment complaint sa isang taon laban sa impeachable officer. Bakit siya pinagbawal doon sa desisyon ng Korte Suprema? Roque versus ano po ito, House of Representatives. Una-una, kasi nga yung unang complaint naihain June 2 at nai-refer sa Committee on Justice. At tapos yung pangalawang complaint October 23, so sa loob ng isang taon. Ngayon, ang ginawa ngayon dito sa Kamara de Representante, 3 complaints ang nauna nang isinampa. Naalala niyo ba yung complaint ng Dilawan, yung complaint ng Pulahan, tapos yung complaint pa rin ng isang Dilawan, no? So talagang lahat po sila nagsanib puwersa. Pero anong sinasabi ni House Secretary, Director General, ano ba tawag siya? Secretary General Velasco? Hindi raw talaga inaktuhan yung 3 impeachment complaint na yon dahil nag-aantay ng numero ang Kamara de Representante. Nakasaad po sa parehong saligang batas at saka sa rules ng House, pagkahain ng impeachment complaint, basta merong isang endorsement ng isang kongresista, dapat yan within 10 days ma-include sa order of business. Yan yung binabasa on first reading. Tapos, matapos siya ma-include sa order of business for the day, kinakailangan within 3 days, ma-refer siya sa Committee on Justice. So, ang nagginawa nila, matapos ihain ang 3 impeachment complaint, lahat sa loob ng isang taon, ay nag-antay. At sa dami-daming interview talaga nitong Secretary General ng House na si Velasco, sinasabi nila, inaantay kasi nila yung mas maraming mga kongresista na mag-iendorso. Finally, lo and behold, nagkaroon sila ng numero no, at merong ng 215 na lumagda. At dahil yan ay
na nagdaan di umano ng 215, diniretso na sa Senado yung impeachment complaint dahil yung 7 basihan na nakasaad dun sa pinirmahan ng mga kongresista, yun ang magiging articles of impeachment. Kasi dalawa yung proseso, no? Yung unang proseso, kung merong isang nag-endorso, kinakailangan dumaan sa Committee on Justice ng House, no? Tapos magdidesisyon sila kung sufficient in form, sufficient in substance, tapos kung ano man ang desisyon ng committee, pagbubutuhan sa plenaryo kung go or no go. Pero merong express mode na kapag yan ay linagdaan nga ng one-third, pwede nang idiretso sa Senado at yung impeachment complaint din mismo magiging articles of impeachment. Ang tanong, doon sa kaso na hinain namin para ipigil ang impeachment ni CJ Davide, ang sabi ng Korte Suprema, yung 1-year ban is upon initiation. Kailan ba nasisimulan ang impeachment? Ang sabi ng Korte Suprema doon sa kaso na sinasabi ko, yung Roque versus House of Representatives at saka sa kaso ni Mercedes Gutierrez, initiated yan upon number 1, filing of complaint, and number 2, upon any action of the House of Representatives. Anong action ang inaantay? Siyempre, ang inaantay dyan, yung referral ng complaint sa Committee on Justice. At since na-file ang complaint at na-refer ang complaint sa Committee on Justice, yung 1-year period is reckoned from the date na na-refer sa Committee on Justice yung impeachment complaint. Now, ang ginawa ngayon ni Tambi para hindi umandar yung 1-year period, ang ginawa niya, 3 ang pinahain niya sa kanyang mga alyadong mga dilawan at mga pulahan. At patapos niyang 3 yan, ang ginawa niya ay hindi niya inaksyonan. Finiris niyang aksyon. Hanggang yung ang araw na yon na bigla na lang meron 250 na mga lumagda na mga congressmen. So ang tanong, meron bang multiple complaints na naihain? Yan ngayon ang pagdidesisyonan ng Korte Suprema. Mabuti na lang hindi ako abogado dito sa kasong to kasi kung abogado ko, hindi ko pa pwedeng idiskurso sa inyo ano yung tingin ko mangyayari, no? At yung legal merits. O nga pala, kaya hindi ko masyado tinatalakay yung mga kaso ng vloggers kasi law office ko yung abogado ng mga vloggers, no? So bawal pag-usapan yung merito ng kaso dahil yan ay nakabinbin pa sa Korte Suprema. Kaya pinagbabawal yan para hindi ma-impluwensyahan yung ating mga mahistrado. So pag umanhin na po, gusto ko man suportahan yung mga vloggers sa kanilang petisyon dahil opisina ko naghain, hindi ako pa pwedeng mag-discuss. Bagamat siguro sa susunod na mga spokes hour natin, pwede naman ako mag-deliver na para akong nagtuturo uli sa UP ng lecture on freedom of expression without really discussing yung linalaman ng kaso ng mga vloggers. No? Pero dito, pwede tayo magsalita dahil di naman tayo partido. Lalong-lalo na veterano naman tayo ng impeachment. No? Tayo yung naghain para mapigil ang impeachment kay CJ Davide. Tayo po ay kasapi din doon sa impeachment ng Corona. Tayo po nagpa-impeach kay Andres Bautista as COMELEC chairman. No? At ngayon nga po, no, tayo nagbabantay dito sa impeachment ni BP Sara. Now, ang sinasabi ni BP Sara, abay, nalabag yung prohibition laban sa marami pa sa isang impeachment complaint sa isang taon kasi nga meron ng 3 naunang naihain na impeachment complaint at effectively yung pang-apat, yung articles of incorporation articles of impeachment na dumiretso sa Senado ay pang-apat na. Sa akin, pareho yung pangyayari doon sa Davide at saka ngayon kay VP Sara. Bakit? Kasi nagkaroon una ng impeachment complaint na i-refer sa Committee on Justice na dismiss, tapos matapos ma-dismiss, kinabukasan naghain uli ng express mode na impeachment na suportado ng 1/3. Ang pagkakaiba lang, doon sa Davide, nagkaroon talaga ng referral sa Committee on Justice. So alam natin kung kailan yung 1-year bar. Okay, 1-year ban. Pero dito, hindi na i-refer. Ang issue ngayon na tinatanong ni VP Sara sa hukuman, yung bang pag-freeze sa 3 naunang impeachment complaint, yan ba ay aksyon na ng Kamara de Representante para masabi natin na naaktuhan yan ng Kamara de Representante at dahil dito, yung pang-apat na impeachment complaint ay labag doon sa pinagbabawal na mahigit pa sa isang impeachment complaint sa isang taon na ihahain sa impeachable officers. Well, sa akin, no, agree ako sa petisyon ni VP Sara. Hindi dahil ako'y kampit sa kanya, kundi dahil yung reasoning na ginawa ng korte dun sa kaso na hinain namin kung kay Justice Davide, dapat ma-apply din. Now, ang sabi ng Korte Suprema doon sa Davide case, no,
Yung paghain at pag-refer sa committee, yan yung impeachment. Yan yung initiation. Diyan nagsimula. At titignan mo yung petsa kung kailan na-refer yung impeachment. Pero ang sabi ng hukuman doon, hindi mismo yung pag-refer sa Justice Committee ang proseso ng impeachment ng proseso ng pagkukumpleto ng commencement of impeachment, kung hindi yung aksyon ng Kamara or conversely yung kawalan ng aksyon. Ang sinasabi ni VP Sara, base sa mga interviews ni Secretary General Velasco, talagang yung pag-freeze dun sa tatlo ay dahil nga ayaw nila magsimula yung one-year period na pinagbabawalan na ang pagsampa ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara. In fact, hindi ko nga maintindihan kung bakit hiniwa-hiwalay pa nila yung impeachment. Samantalang ginawa rin namin yan doon sa impeachment ni Gloria Macapagal-Arroyo. Kung maalala nyo, no, 3 beses din na-impeach naghain ng impeachment complaint against GMA. At nung isang beses, yung kauna-unang beses, nakasama ko sila Senator Cheese at saka si Senator Alan at saka si Senator Congressman Zamora, nagkaroon kami ng amended complaint. Now, ang sabi ng committee noon ay yung amended complaint ay prohibited, no? Kasi na-dismiss yung una at ibig sabihin hindi na po pwedeng pansinin yung amended complaint. Doon sa kasong yon, ang ginawa ng korte ng ating Kamara de Representante, maski wala nang referral yung amended complaint, sinabi nila na barred na yung amended complaint kasi dapat isang complaint lang. Now, kung gagamitin natin yan as president sa House, ibig sabihin talaga, maski walang referral yung 3 impeachment complaint dahil meron ng naihain na 3 na commence ng impeachment. And therefore, yung pang-apat ay pinagbabawal na ng ating saligang batas. Now, wala kasing sapat na mga salita sa saligang batas na magsasabi talaga na ang pinagbabawal ay yung mga naihain at nai-refer. Walang ganun eh. Walang sinasabi na impeachment complaint is commenced when filed and when referred to for action by the House Speaker to the Committee on Justice. Walang ganun. Ang sabi lang ng Korte Suprema sa desisyon niya doon sa kaso kay Davide ay yung pagfa-file at kung anuman ang ginawa ng House. Ang sinasabi ni BP Sara, dahil ang dahilan na hindi nila pag-akto doon sa 3 naunang impeachment complaint ay dahil inaantay nila yung pang-apat na meron ng sapat na lagda para dumiretso sa Senado, yung hindi pag-aksyon ay aksyon na ng Kamara de Representante. At malinaw naman yan sa mga ginawang interview ni Secretary General Velasco. So, sang-ayon po ako doon. Dahil hindi naman sinasabi ng saligang batas sa ating sa saligang batas mismo at hindi sinabi sa kaso ng Roque versus sa House of Representatives na initiation is filing and referral to the Committee on Justice. Ang sinabi lang is whatever filing and any action undertaken by the House, yung desisyon na wag galawin ng 3 dahil nag-aantay ng pang-apat, yun ang isang aksyon ng House na dahilan para ipagbawal na ang pang-apat na impeachment complaint.